Amen. Amen. Tayo po lahat ng anak ng Diyos. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Diyos sa buhay. Palakpakan po natin siya. Dapat lamang po purihin sabay ng ating Diyos na buhay. Lahat po ba gising? Amen. Lahat po ba naririto dahil nais matamasa ang kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay? Amen. Nais po ba nating makamtan ang kagandahang loob ng ating Diyos sa buhay? Amen. Hallelujah. Napakabuti po niya sa gabing ito pagkat narito tayo muli sa kanyang dakilang gawain. Hallelujah. Tayo pinagkaisa at binigkis ng kanyang dakilang pag-ibig. Kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nandito po tayo sa ating prayer meeting midweek service. Sabik na po bang mabusog? Amen. Malamanan ulit ang ating mga espiritu at kaluluwa. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Diyos na buhay. Na po'y makamtan ng lahat ang kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Sabi nga po sa Roma chapter 15. Hallelujah. Sige po, inimbita ko ang lahat at tumayo at pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa iyo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Alam mo, sabi mo pinupuri ka namin, O Jesus. Sa aming kamay, itinataas sa iyo aming kamay. Ang ngalan mo, sabi mo kalalakihan, luluwalhatin, purihin mo ang Diyos. Sambahin mo ang Diyos. Ang ngalan mo, ang kabayan, luluwalhatin, paluwalhatin ang Diyos. Sasambahin natin ang ngalan mo, luluwalhatin. Itinataas sa iyo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging alay mo. Sabi mo, pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, O sa babang silang kandil. Patuloy kami oras takas sa iyo, aming mga kamay, Panginoon. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging alay, ang ngalan mo. Lalatin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Sa mababang tingin, lalatin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Sumusali-suri na pagluwalhati mo. Isa, dadakilain, namin pagluwalhati ng dadakilain. Sambahin lagi ang ngalan mo. Walang iba, walang iba. Ang Ngalan mo.
oras na ito. Nawa pa, Ama, sa oras na ito, ikaw po ay magalak sa aming gagawin, Ama. Amen. Nawa pa, Ama, magpadala ka po sa amin ng libo-libong anghel na magdirigma, Ama. Lord, nawa pa, Ama, maging tagumpay po ang aming gawain sa oras na ito, Ama. At nawa pa, Ama, ang inyong lingkod, Ama, gamitin niyo po siya. At sa pagbabahagi ng iyong banal na salita, Amen. Lord, ang lalabas lamang po sa kanyang bibig ang iyong banal na salita na Amen. magkabila italim. Amen. Lord, maraming salamat po. Suotan niyo po kami ng armor of God. Maranasan ng kanyang dakilang presensya. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Napakasarap pong awitan at handugan ng espiritual na awitin ng ating Diyos na buhay. Ngayong gabi, busugin po natin ang ating mga sarili sa banal na salita ng ating Diyos na buhay, pagkat ito po ang salitang nagbibigay buhay po sa atin. Amen. Na siya'y pinagkakalob po sa atin ng ating Diyos na libre at walang bayad. Amen po ba? Amen. Kaya makinig ang Sa ating Diyos na buhay, hallelujah. Magandang gabi sa ating Panginoong Yeshua Amen. na tumubos sa atin sa tiyak na kapahamakan, sa apoy ng impyerno, hallelujah, at sa banal na Santong Espiritu na isinugo sa atin para tulungan tayo, amen, na maliligtas. Amen po ba? At siyempre, magandang gabi sa ating mahal na propeta Josebina Rian Bonanza sa lugar po ng Ipugaw. Amen. Hallelujah, malapit na ang anniversary ng IPRM. Amen. Kita-kits po tayo dyan. At sa ating Senior Pastor Francis Rian Bonanza sa lugar po ng Ordaneta, magandang gabi po. Amen. At sa lahat ng sangay ng IPRM Ministry, National, International, magandang gabi at Amen. magandang oras kung hindi po gabi sa inyong kinaroroonan. Magandang gabi rin sa ating lahat, sa lahat ng ating FB Live viewers. Amen. Magandang gabi po. Kami nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pakikinig sa salita ng Diyos. Amen. Ito po'y magbubunga ng buhay na ng isdang Maynilano. Amen. Amen po. Amen. Masaya po ba tayo sa naging buhay natin Kristiyano? Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung talaga bang masaya yan, naging Kristiyano yan. O matagal nang nagsisisi. Masaya ba talaga yan o... Saya. Kasi ang totoong Kristiyano, nagsisi siya ng kasalanan niya. Tapos bigla siyang sumaya kasi nakalaya siya sa kasalanan. Amen. Tapos sa kabilang banda naman, nagsisi siya na naging Kristiyano siya. Bakit ako nakapasok dito? Bakit pa ako nakaalam ng salita ng Diyos? Amen. Tuloy marami na akong hindi pwedeng gawain. Amen. Para bang baliktad eh. Kapag ikaw ay totoong Kristiyano, sumaya ka dahil nagsisi ka na kasalanan. Amen po ba? Amen. Hindi niyo po pwedeng pasinungaling, alam ko po yan. Totoo po yan sinasabi ko. Amen. Kasi dumaan po ka sa part ng gano'n na buhay. Amen. Bakit ba ako naging Kristiyano? Amen. Amen po. Amen. Na which is maling kaisipan. Bakit pa ako naging Kristiyano? Ang tagal ko pong nakulong doon. Ba't ba ako naging Kristiyano? Tuloy, hindi na ako pwedeng sa Bicol, makipagbaylihan, makipag-inuman, makipag-sabong. Hindi na ako pwedeng pumasok sa beer house. Minsan dumadaan tayo sa ganun na buhay. Amen po ba? Amen. Bakit ba ako naging Kristiyano? Yung bang naiinggit ka pa atin yung kasiyahan na naging Kristiyano ka? Amen. Kagalakan. Amen po ba? Amen. Kapag tinawag kang Kristiyano, masaya ka na maging Kristiyano. Hindi yung kung kailan ka naging Kristiyano, tsaka naging masalimuot yung itsura mo. Nakita na po ba kayo ng ganun? Kung kailan ka naging Kristiyano, tsaka naging masalimuot yung itsura mo. Bakit? Hindi mo na kasi nagagawa yung dati mong ginagawa. Amen po ba? Amen. May natatamaan po ba? Amen. Hallelujah. Dapat, pag naging Kristiyano ka, tsaka umaaliwalas yung mukha mo kasi, nakalaya ako sa kasalanan. Amen. Ganun po dapat. Amen po ba? Amen. Para maging tunay po tayong Kristiyano. Samahan po ninyo ako, Efeso 2:8-9. Ito po yung controversial sa
Sa body of Christ, ito po isang controversial. Controversial na usapin. At minsan hindi matapos-tapos, may kanya-kanyang opinion. Efeso 2, chapter 2, Amang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba, tinatakilan, niluwalhati. Kayo po'y Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos ng Israel. At Diyos na sinasamba rin po namin sa lugar na ito. Amang Diyos, ako po'y patuloy na nagpapakumbaba. Wala po akong magagawa. Wala po akong maisasalitang tama kung kayo po'y hiwalay sa akin. Amang Diyos, samahan po ninyo ako. Isugo po ninyo sa akin. Hallelujah, hallelujah. Ang karunungan na nagmumula sa inyo. Bigyan niyo po ng talas ang aking dila. Katulad ay magkabilay talim. Amang Diyos, dalangin ko po na lahat ng aking sasabihin, ituturo, ay pawang katotohanan lamang. Amen. Huwag niyo pong hayaan na ako po'y magkakamali, O Diyos. Hallelujah. Dalangin ko, bigyan niyo po ng karunungan na kakaiba sa gabing ito. Amen. Na Amang Diyos, kalooban po ninyo na ang mga tupa na ipinagkatiwala niyo po pansamantala sa akin ay maturuan ng wasto. Kaya, Amang Diyos, bigyan niyo po ako ng karunungan na nagmumula sa inyo. At ang mga taong ito na makikinig ng inyo pong banal na salita ay tunay na makaunawa. Amang Diyos, buksan niyo po ang kanilang spiritual na pangunawa. Ang kanilang tainga kung ito po'y may nakakatakip dito. Buksan niyo po ito tunay. Pag-usapan po natin ngayon yung word na pananampalataya. O sa English ay faith. Okay. Verse 8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Okay? Saan daw po tayo naligtas? Sa kagandahang loob ng Diyos. Kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Tama po yan. Amen po. Amen. Hindi po natin yan pwedeng pasinungalingan dahil naisulat po siya. Amen. Amen po ba? Pero pag-aralan natin kung anong klaseng pananampalataya po iyan. Amen. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong gawa. Ayan. Nakuha po ninyo? At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ulitin ko po. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng kapahamakan kung mali ang pagkaunawa mo. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi nga may babala sa Biblia na maraming itataboy. Nakuha po natin. Amen. May babala sa Biblia na maraming itataboy. At galing yan sa katuruan po ni Kristo. Amen. Sabi po ni Kristo, hindi ko kayo kilala sapagkat masasama ang inyong mga gawa. Hindi pwedeng magkontrahan ang Bible verse sa Bible verse. Unawain po na may pangunawa. Hindi pwedeng banggain nito ang katuruan ni Kristo. Hindi rin pwedeng banggain ng katuruan ni Kristo ang katuruan na ito. Pinapagulo lang ng mga tagapagturo. Amen po ba? Amen. Pinapagulo lang. Ngayon, dapat ang tagapagturo, glory to God, dapat ganito po. Pag nagpaliwanag ka ng salita ng Diyos, naliliwanagan yung tao. Amen. Hindi naguguluhan. Amen. Lalo mga evangelista. Kaya kasi binibiro ko yung mga iba. Talaga bang nagdadala kayo ng liwanag o baka pag alis niyo dun, mas lalong naguluhan Amen. yung tao. Nakuha po natin. Amen. Pag naging tagapagturo po tayo, dapat yung tinuturuan natin, naliliwanagan. Hindi naguguluhan. Amen. Amen po. Amen. Okay. Sa Hebreo 13, Hebreo 11,
11. Hebreo 11, chapter 1. Anong sabi sa Efeso 2:8-9? Naliligtas tayo sa kagandahang loob, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Ito po, Hebreo 11. Hebreo 11, chapter 1. Okay. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan Amen. at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Verse 2. Kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Ulitin po natin Amen. para mas malinaw. Dahil dito tayo naliligtas sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Saan po tayo naliligtas? Sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ganun kahalaga ang word na pananampalataya. Kasi dyan pala tayo na liligtas. At sa, kailan umuunlad yung pananampalataya? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga si Kristo nagturo, makinig ang may Pandinig. pandinig. Kapag may napakinggan, May natutunan. kapag may natutunan, May sasagawa. kapag sablay ka na sa pakikinig, Sablay sa paggagawa. kung sa pakikinig pa lang, tamad ka na, mas lalong tamad ka sa pakikinig pa nga lang, tamad ka na eh. Gaano ba kahirap ang pakikinig? Uupo ka lang, tapos paganahin mo yung dalawang tinga mo. Amen. Di ba? Amen. Oo. Sa pakikinig pa lang, tinamad ka na. How much more pa kayo sa pagsasagawa? Kikilos lahat ng katawan mo. Amen. Oh. Di ba? Ang daling unawain. Amen po ba? Amen. Kaya makinig ang may Pandinig. pandinig. Okay. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Alam mo yung sa mga kwan, para hindi tayo lalayo, sa mga nag-aaral, tiyak ba talaga kayo, nag-graduate kayo? Amen. Yun totoo. Amen. Ay, baguhin natin. May parang kwan na. Hindi ko connecta sa gusto kong mangyari. Tiyak ba tayo na pupunta tayo ng langit? Amen. Sino yung nakakatiyak na pupunta siya ng langit? Amen. Ayan. Amen. Amen. Ngayon, ano ang dapat mong gawin? Lumayo pa sa Diyos o mas lalong lumapit sa Diyos? Lumapit sa Diyos. Kung nakakatiyak ka talaga. Parang hindi pa dapat pa. Dagdagan natin. Doon tayo sa sabon. Paulit-ulit na lang yung sabon eh. Yung sabon. Pag binigyan kita ng sabon, sabi ko pampaputi. Pag talagang naniniwala ka na pampaputi yun, gagamitin mo talaga. Amen po ba? Amen. Nakakatiyak kayo na nakakaputi talaga, kaya gagamitin mo. Amen. Amen po ba? Amen. Pero pag yung itsura pa lang ng sabon, parang hindi nakapani-paniwala. Tapos yung itsura ng nagtinda, hindi na rin kapani-paniwala. Gagamitin mo pa ba? Hindi na. Nawawalan ka ng pananampalataya. Amen. Amen po ba? Amen. Pero pag nakakatiyak ka, ang nagbenta sa'yo si Doktora Vicky Bello. Yan. Nakakuha ninyo? Amen. Yung kasiguraduhan kasi, yun yung magtutulak sa'yo na gawain mo. Amen. Amen po. Amen. Yung kasiguraduhan. Yun yung pananampalataya. Amen po ba? Ulitin natin. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Tiyak ka talaga na yun ay mangyayari. Kaya ginagawa mo. Hindi ka natatakot. Amen po ba? Amen. Kaya tayo sumusunod kay Kristo
Kasi nakatiyak tayo na kapag sumunod tayo sa Kanya, maliligtas tayo. Amen. Nakuha na po ba? Amen. Pero kapag hindi ka nakakatiyak sa faith mo sa Panginoong Yeshua, hindi ka talaga susunod. Amen po. Amen. Kaya ka sumusunod kay Kristo dahil nananampalataya ka sa Kanya. Amen. Amen po ba? Amen. Nakakatiyak ka na kapag ginawa mo lahat ng kautusan niya, ng turo niya, na galing din naman sa Diyos Ama, hindi ka mapapahamak. Pero kapag nangihina ka sa pananampalataya, kailanman hindi mo gagawain ng salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Sino dito yung kwan? Talagang buhay na buhay sa kanya, Mateo 6:33. Amen. Ayan. Amen. Sino dito yan? Amen. Ayan. Gaano kabuhay sa iyo yan? Sa lahat ng lingkod ng Diyos, buong Pilipinas, buong mundo, gaano yan kabuhay sa isang lingkod ng Diyos? Gaano yan pinananampalatayanan? Yang word na yan. Nakakatiyak ka ba na kapag inuna mo ang Diyos, idaragdag sa iyo ang lahat ng bagay? Amen. Pero gaano yan kabuhay sa ating buhay? Amen. Nakuha po ninyo. Amen. Gaano kakatiyak na mangyayari yan? Kunwari, malakas ang negosyo mo sa linggo. O gaano kakatiyak na ititigil mo yung negosyo mo ng linggo at nananampalataya ka na ang Diyos may kakayanang idagdag sa lahat ng bagay. Di ba? Ganito yan eh. Malabong sundin mo ang utos ni Kristo. Unawain po na may pangunawa. Malabong sundin mo ang utos ni Kristo kapag hindi mo ito tunay na pinapaniwalaan. Amen. Amen po ba? Amen. Doon papasok sa yung pananampalataya eh. Yung pananampalataya mo ang magbubunga ng mabuti mong gawa. Yung pananampalataya mo ang magtutulak sa iyo ng pagsunod na totoo. Amen po ba? Okay, hindi sapat yung pananampalataya na salita lang. Nananampalataya ko, pero kung mali ang pagkaunawa mo. Amen po. Amen. Kaya pag-aralan natin ngayong gabi. Kung itutuloy-tuloy mo to, ayun, dahil sa pananampalataya, sa 3. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin ng sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa hindi nakikita. Ito sa 7. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na nangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Ano yung hindi pa niya nakikita? Yung malaking baha. Amen po. Dahil naniniwala siya na totoong may malaking baha, yun ang nagtulak sa kanya na gumawa ng malaking barko. Amen po ba? Amen. Yung paniniwala mo, yung pananampalataya mo, yun ang magtutulak sa iyo na gumawa. Paano gagawa ng barko si Noe? Kung hindi naman siya naniniwala na kaya ng Diyos gumawa ng malaking baha. Amen. Nakakuha po ninyo Amen. yung kaugnayan ng pananampalataya at gawa. Amen po ba? Ulitin ko, yung Efeso 2:8-9, pwede yan magbunga ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. At pwede rin yan magbuhay ng kapahamakan. Kung mali ang pagka-unawa mo. Amen po ba? Amen. Sinasabi ng ibang mga ngaral, Amen. kung yan, ito yan eh. Kung naniniwala ka na maliligtas ka sa sarili mong gawa, mapapahamak ka. Amen. Kasi ipagmamalaki mo yun. Pero kung ang paniniwala mo, maliligtas ka sa pananampalataya mo kay Kristo, at yung pananampalataya mo kay Kristo, ang magtutulak sa iyo na gumawa ng mabuti kasi si Kristo ay mabuti. Amen.
Amen po ba? Amen. Hindi, ganito yan. Hindi mo pwedeng daanan yung mabuti mong gawa para maligtas. Amen. Kailangan ka dumaan kay Kristo para ikaw ay maligtas. At ang dumadaan kay Kristo ay hindi sumasama, Amen. bumubuti. Amen. Amen po. Amen. Okay. Punta tayo sa Santiago. Santiago chapter 2 verse 14. Santiago chapter 2 verse 14. Hallelujah. Ang title po ay pananampalataya at mga gawa. Pananampalataya at mga gawa. Okay, hanapin po natin. Sabay-sabay nating basahin. Ano pong title po sa inyo? Pananampalataya at mga gawa. Okay. Sino po itong si Santiago? Ito po ay kapatid ni Kristo. Amen. Sa Bible po, 3 po yung Santiago na tinatawag. Si John. Amen. Yan. Tapos yung isang Santiago, hindi siya ganong malapit at konti lang ang kanyang impormasyon sa Biblia. Amen. Ito namang Santiago nang nagsulat dito, yung kapatid ni Kristo. Amen po. Amen. Ito yung kapatid ni Kristo na nagkaroon siya ng parang ministry sa Juda, Jerusalem. Amen po. Amen. Parang may simbahan siya doon, ganun. Ministry siya doon. Amen. Siya ay nagsulat ng aklat. Amen. Ayan, ito. Pananampalataya at mga gawa. Sabi sa 14, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Hallelujah. Makinig po may pandinig. Marami po tayong matututunan dito. Ulitin ko po, yung Efeso 2:8-9, pwedeng magbunga ng buhay na walang hanggan at pwede rin magnanalita natin yung salita ni Kristo. Hindi makita sa pananamit natin si Kristo. Amen. Hindi makita sa pag-iisip natin si Kristo. Hindi makita sa desisyon natin yung desisyon ni Kristo. Amen. Hindi makita sa pamumuhay natin yung buhay ni Kristo. Hindi makita sa atin yung liwanag ni Kristo. Amen. Amen po. Amen. Nasaan po yung pananampalataya natin kay Kristo? Nakapo po natin. Ito po, kaya natin itong pinag-aralan para makaiwas po tayo na makasama tayo doon sa itataboy. Ano ang silbi niyon? Meron po ba wala? Walang silbi. Amen po ba? Amen. Kaya nga nandyan po yung word, John 13:35, kung kayo mag-iibigan sa ibang salin magtutulungan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen po ba? Amen. 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 Yung pananampalataya natin, magbubunga yan ng paggawa ng kabutihan sa iyong kapwa, lalo na sa kapwa mo mananampalataya. Yung kapangyarihan ng naipako si Kristo sa krus, na ang daming bunga nun eh. Amen po. Amen. Amen. Ang daming, kung sinabi ni Kristo, naganap na, tapos na. It is finished. Amen. Ang dami nun, pakinabang sa atin bilang isang Kristiyano. Amen. Pero, bakit meron pa rin Kristiyano hindi makaahon? Amen po ba? Amen. Ito na. Ito talaga, huwag tayong lumayo. Sa pagsunod may, Nandun pa. sa pagsuway may, Sumpa. sumpa. Amen po ba? Amen. Huwag nating sabihin na kapag sumunod tayo, lalo tayo, yung buhay natin sumasama. Na kukuha po ba natin? Amen. Pero ganito naman, paulit-ulit lang. Sa kapila ng alam mong sumusunod ka, meron pa rin nangyayaring hindi maganda. Nandun ka sa book of Job. Sa
sa sakit, karamdaman. Hindi po. Amen po. Para po, kaya po napako si Kristo sa krus para makalaya tayo dyan. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya tayo tinawag ni Kristo para magliwanag yung buhay natin sa iba. Kasi ipapangaral natin, "Uy, si Kristo, tanggapin mo." Kasi nagpapagaling siya ng sakit. Tapos, "O si Kristo, simula nung Kristiyano kami, ang Diyos namin, mapagpala." Oh. Tapos laging tayo ang nakikitang gipit. O paano maniniwala ngayon ng tao? Ganito yan. Maaring sa unang arangkada ng pamumuhay natin Kristiyano, nandyan tayo. Amen. Amen po. Amen. Maaring sa unang mga nagbabasa ng Bible. Amen. Amen po. Amen. Pero kung hindi ka nagbabasa, siguro hindi ka makarelate. Amen. Kaya nga, dapat ikaw rin ay nagbabasa. Amen. Nandun pa tayo, naglalakbay pa tayo. Pero normal po ba na habang buhay naglakbay ka na lang? Hindi ka nakarating sa Kanaan. Si Trixie, alam mo ba yung paglalakbay ng Israel from Egypt to Kanaan? Promised land. Kaya magbasa po tayo ng Bible. Amen. Bakit tumagal? Matitigas ang ulo ng mga Israel. Amen. Na ngayon ay nagre-reflect po sa ugali ng mga Kristiyano. Amen. Yung katigasan ng ulo ng Israel. Amen po ba? Amen. Saglit lang dapat eh. Nung nakalaya ka sa kasalanan, saglit lang dapat nating marating yung magandang buhay. Amen. Amen po. Amen. Imbis na andun na tayo kaagad. Nagkukulang tayo sa pananampalataya. Yung mga taong nagkukulang sa pananampalataya, nagkukulang sa pagsunod. Amen. Amen po ba? Amen. Yung mga Israel, imbis na sumunod na lang sumunod kay... Kasi, sinasabi natin may pananampalataya tayo, tapos hindi naman tayo sumusunod. Magiging peki po yung pananampalataya natin. Amen. Amen po. Amen. Magiging peki. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking mga gawa. Amen. Amen po ba? Amen. Yung tinutukoy po dyan, meron kasing taong hanggang salita lang ang kanyang pananampalataya. Nananampalataya akong may Diyos. Pero hindi siya sumasamba sa Diyos. Hindi niya maalala ang Diyos. Hindi siya mag-pray. Hindi siya... Amen po. Amen po. Amen. Verse 19. Tuloy natin para mas malinaw. Amen. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Amen. Okay. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Amen. Mabuti naman. Bago natin ituloy. Ito yan eh. Saan naliligtas ang tao? Sa pananampalataya. Kagandahan ng loob ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Totoo po yan. Amen po. Hindi ko po pwedeng kontrahin yan. Totoo yan. Amen. Naligtas tayo sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi sa ating mga gawa. Amen. Amen po ba? Amen. Pero lagi na po ninyo narinig sa akin, may peking pananampalataya at may totoong pananampalataya. Kaya nga ang Efeso 2:8-9, ulit-ulitin ko, pwedeng magbunga ng buhay na walang hanggan at magbunga ng kapamakan kung mali ang ating pagkaunawa. Naliligtas tayo sa pananampalataya, pero ayan,
kung yung pananampalataya natin ay tunay na pananampalataya. Nakakuha po ninyo. Amen. Pero saan ipupunta yung demonyo? Saan ipupunta yung demonyo? Sagot po. Sa mga nanonood po. Saan po ipupunta yung demonyo? Sumasampalataya din po pala. Sabi sa Bible, naliligtas tayo sa pananampalataya. Nananampalataya din pala yung demonyo. Naguguluhan po ba ang nalilinawan? Dalawa po ang klase ng pananampalataya. Pananampalataya na naaayon sa Diyos. At pananampalataya na naaayon sa demonyo. Nanginginig pa nga eh. Nanginginig pa. Amen po. Yung pananampalataya na naaayon sa Diyos, wag na wag tayong makasama sa itataboy ni Kristo. Amen po. Makakampante ka na. Ligtas ako kasi nananampalataya ako. Hindi tayo naliligtas sa mabuting gawa, kaya beer house ako. Kaya sabong ako. Kaya babae ako. Kaya mura dito, mura doon. Lahat, ginawa mo na masama kasi ang pagkaintindi mo sa Efeso 2:8-9, yun nga, hindi kailangan na mabuting gawa. At pagsampalataya niya, sumunod pa ang demonyo. Ngayon, kung ikaw yung Kristiyano na nagsasabi, hindi kailangan na mabuting gawa, naliligtas tayo sa pananampalataya, kaya ginawa mo na lahat ng masama, may pagkakaiba ba kayo ng demonyo? May pagkakaiba pa tayo ng demonyo kung gano'n tayong Kristiyano. Hindi na natin kailangan ng mabuting gawa. Kasi maliligtas tayo sa pananampalataya. Tapos nag-beer house ka na, nagsabong, nagsyabu. We are saved by grace. Kaya, amen po. Nakuha po natin. Amen. Ulitin natin. Verse ano po tayo? 19. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin. At nanginginig pa. Yan, mga demonyo. Nakakuha po natin. Yung demonyo, sumusunod po ba sa Diyos o sumusuway? Sumusaham. Ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa. Amen po ba? Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Verse 22. Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Amen po ba? Amen. Dahil naniniwala si Amang Abraham na kayang buhayin uli ng Diyos si Isaac after niyang patayin, gumawa siya. Amen po ba? Amen. O kaya niyang, saan ka mananampalataya? Doon sa utos ng Diyos. Amen po ba? Amen. Nag-utos ang Diyos, Abraham, ihandog mo sa akin yung anak mo. Nanampalataya siya sa Diyos, kaya sumunod siya. Amen. Pero kung tayo siguro, ayan, marami tayong may baby ngayon dito. Ewan ko lang kung kaya niyo ba yung ginawa ni Abraham. Kapag ikaw na yan, magkakalukuhan niya tatayan dito. Kala ko ba, Diyos ka ng pag-ibig, tapos papatayin ko itong anak ko? Baka ganun ng bukang bibig natin yan. Amen po ba? Amen. Pero si Abraham po, amang Abraham, pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya. Hindi po sapat yung sinasabi mo, nananampalataya ka, tapos walang nagiging
bunga, gawa. Amen po ba? Amen. Amen. Kung hanggang salita ka lang, hanggang katulad ka lang din ng demonyo. Amen po. Amen. Pero kapag gumawa ka na, nagiging ganap yung iyong pananampalataya. Amen. Amen. Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Pananampalataya lamang. Yung totoong pananampalataya po, nagbubunga ng mabuting gawa. Yung peking pananampalataya, nagbubunga ng hindi mabuting gawa, katulad ng demonyo. Nakuha po ba yung pagkakaiba? Amen. Yung totoong pananampalataya, walang yung binubungang. Yung totoong pananampalataya, nagbubunga ng mabuti sa tao. Amen. Yung peking pananampalataya, nagbubunga ng hindi maganda. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi nga peking nga eh. Amen. Amen. Verse 25. Gayon din si Rahab ang babaeng nagbebenta ng aliw. Ayan, sa generation pa sa panahon po natin, ang tawag sa kanila ay prostitute. Amen. Gayon din si Rahab ang babaeng nagbebenta ng aliw, pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel. At itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y itinuring na matuwid. Kasi si Rahab, naniniwala siya na ang bansang Israel ay bayan ng Diyos. Matuwid. Amen. Amen po ba? Saan nangyari yan? Sa Jericho. Amen. Amen po ba? Amen. Yung wall of Jericho. Pinatakas niya ang mga espiya. Amen po. Amen. Okay. 26, patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ayan. Ngayon tanungin mo yung katabi mo. Buhay ba yung pananampalataya mo o patay? Bye-bye lang. O binubuhay pa lang? Binubuhay pa ba yung pananampalataya mo? Nasa proseso pa? Buhay na buhay. Kailangan mabuhay po. Amen. Kasi kung talagang nananampalataya ka, gumagawa ka na sana. Amen po. Amen. Hindi gumangawa. Mangga. Na? Mangga. Amen. Oh. Di po ba? Amen. Amen po. Amen. Kailan mapapatunayan ng isang Kristiyano ay totoong Kristiyano? Kapag nagbunga ng Gawa. masamang gawa, Mabuting gawa. mabuting gawa. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Linawin po natin para hindi tayo magulo. Hindi po tayo naliligtas sa mabubuting gawa. Amen po. Amen. Hindi tayo naliligtas sa mabubuting gawa. Parang pag pinapagulo mo kasi yung pag-isip, gumugulo talaga eh. Nakuha po natin. Hindi tayo naliligtas sa mabubuting gawa. Pero bakit kailangan natin maging mabuti? Nakuha po natin. Amen. Hindi pala eh. Hindi pala tayo naliligtas sa mabuting gawa. Walang Kristiyano na nagpapatuloy sa pagiging masama. Amen. Amen po ba? Amen. Walang Kristiyano na kapag nanampalataya kay Kristo ay nagiging napapasama, napapabuti.
Amen po ba? Amen. So ibig sabihin, naliligtas tayo dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Amen. Sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yun yung nagpalaya sa atin sa kasalanan. Kaya tayo nagiging mabuti. Amen. Ngayon, kung hindi ka naging mabuti, after mong sabing nananampalataya kay Kristo, ibig sabihin, naging peke yung pagtanggap mo sa Kanya. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Sinasabi mong nailipat ka sa liwanag, pero pag tiningnan ka, madilim ka pa rin, hindi ka naman talaga nailipat sa liwanag. Amen. Sinasabi mong napaliguan ka, nabotismuan ka, pero pag tiningnan ka, malusing ka pa rin, hindi ka naman siguro talagang napaliguan. Amen. Amen po ba? Amen. Sa salita lang. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Hanggang salita. Sinabi mong, Ma, nagsaing na po ako. Ayan. Pero nung tinignan ni mama mo, kung may sinaing ka na, wala naman talaga. Hanggang salita lang. Amen po ba? Amen. Kailangan yung salita mo, tumugma doon sa yung gawa. Amen. Amen po ba? Amen. Yung salitang Kristiyano, mag-reflect sa atin. Amen po. Amen. Ano pong ibig sabihin ng Kristiyano? Tagasunod ni Kristo. Pero hindi nakikita sa iyo. Pero mamaya, bukas, sunod na araw, sunod na linggo, sunod na buwan. Ano ba talaga ang ginagawa natin? Di ba? Amen. Huwag po tayong maging Kristiyano sa salita lamang. Amen. Maging Kristiyano tayo sa salita at sa gawa. Amen po. Amen. Yung sinasalita natin, baka magaling ka lang dito, magtayo. Sino po nakaranas dito nun? Magaling mag-share dito. Tapos pagbaba, sinubok bigla. Totoo ba yung sinabi mo, yung tinuro mo? Bumagsak ka agad. Amen. Nadudungisan pa natin yung Ebanghelyo. Amen po ba? Amen. Nadudungisan maligamgam na pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya, tanggalin na natin yung, pag may narinig kayo na mga ngaral, Ephesians 2:8-9, gamit na gamit po kasi yun eh. At ayokong maligaw po kayo ng mga napunta rito na tinuturuan. Ayokong maligaw kayo, magulwan kayo. Ay, hindi na pala kailangan ng mabubuting gawa. Ligtas na tayo. Minsan na may misinterpret, kaya hindi na nga talaga gumagawa ng mabuti. Amen po ba? Amen. Hindi mo nalalaman na lahat ng tumanggap kay Verse 19. 2 Peter chapter 2, verse 19. Ayan. Second Peter chapter 2 verse 19. Wag po tayong papabiktima sa mga ganitong mga ngaral. Amen. Amen po ba? Na sinasabi nila, malaya na kayo. Ayan. Verse 19. Amen. Andiyan na po tayo. Amen. 2 Peter chapter 2 verse 19. 2 Peter chapter 2 verse 19. Hallelujah. Verse 19. Ipinapangako nila ang kalayaan, subalit sila mismo ay ilipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang dumadaig sa kanya. Amen po ba? Kapag yung kasalanan na nasa iyo, ginagawa mo, alipin ka niyan. Amen po. Ngayon, may mga mangaral, ipinapangako nila na malaya na kayo sa kautusan. Nakakuha po ninyo, Amen. pinapagulo nila eh, yung Biblia, yung Amen.
Lumaya tayo dyan. Amen. 20, sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ang mga taong kumikilala kay Kristo, Yesu Kristo, na Panginoon at tagapagligtas. Panginoon at tagapagligtas, hindi sinabing tagapagligtas lang. Amen po ba? Amen. Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon, sinusunod po natin. Amen. Amen po. Amen. Ngunit muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito. Ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Amen po. Amen. Na-born again ka na eh. Naunawaan mo na. Ginawa mo. Amen po ba? Amen. Piliin niyo yung katuruan na talagang ililid kayo sa pagbabago. Colossus 1:28. Tama ba? Amen. Yung lagi natin nilalagay sa Facebook page natin. Amen. Colossus 1:28. Yan. Huwag yan po ninyong buksan. Amen. Yan. Amen po. Mamaya, basahin ninyo yun. Amen. Colossus 1:28. Kasi Trixie, kung gusto mo buksan, Colossus 1:28. Jason, para maging aware si Trixie. Ngayon, marami kasing ganyan, dito kayo, di ba? Tapos biglang may narinig kayo mga ngaral na ganyan. Wala na kayo sa ilalim ng kausan, kayo malaya na. Malaya. Hindi na kailangan ng mabubuting gawa. Malaya na kayo. Maliligtas lang sa pananampalataya. Eh, ikaw naman, narinig mo, isarap pakinggan na. Hindi pala naliligtas. Tapos nagbalik ka sa pagsabong, pag-inom, pagsigarilyo, pambababae, pagmamatyo, pagmariwana, pagsyapo. Kasi nga narinig mo, malaya na kayo. Hindi na kailangan ng mabubuting gawa. Naligtas tayo sa pananampalataya lamang. By faith only. Nakarinig na kayo niyan. Pinag-iingat ko po kayo. Ayaw ko po kayong makasama sa itataboy ni Kristo. Hindi ko kayo kilala sapagkat masasama ang inyong mga gawa. Amen. Amen po ba? Amen. Ayan o. Sa 19, ulitin natin sa 19. Ipinapangako nila ang kalayaan, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan. Sapagkat ang tao ay alipin ng anumang dumadaig sa kanya. Sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ang mga taong kumilala. Nakatakas na po tayo, di ba? Amen. Nakatakas na ba talaga o hindi pa? Natakas na. Nakatakas na. Amen. 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 Sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ang mga taong kumikilala kay Hesus Kristo na Panginoon. Panginoon, di ba? Amen. Hindi na tagapagligtas. Amen. Panginoon at tagapagligtas. Ngunit muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito. Ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Ano, masahol. Ibig sabihin, magiging mas masama ka pa. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya nga pagpapalayas ng masamang espiritu, delikado. Amen. Amen po ba? Amen. Pag bumalik yan, magyayaya pa yan ng 7, mas masama pa sa kanya. Amen. 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 21. Mabuti pang hindi na nila nalaman ang daang matuwid. Amen po ba? Amen. Mabuti pang hindi na nila nalaman ang daang matuwid. Kaysa pagkatapos malaman ang banal na utos na itinuro sa kanila ay talikuran nila ito. Di ba? Naturuan ka na ng matindi. Colossus 1:28. Nabasa mo ba, Trixie? Ano sabi? Mabalik ka naman ba? Kasi basahin natin para mas malinaw. Colossus 1:28.
Colossus 1:20. Iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Sino yung pinapangaral natin? Si Kristo. Hindi Sabado. Sino po yung pinapangaral natin? Si Kristo. Hindi Sabado. Kasi sinong Diyos natin? Si Kristo. Hindi. Kasi kung sino yung pinapangaral mo, yun ang Jesus. mo. Amen po ba? Amen. Iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Grabe po yung dapat pagtuturo. Amen po ba? Grabe ang pagbababala. Naunawan ba, Trixie? Kung bakit iba tayo dito? Trixie, minsan ka lang maligaw dito. Kaya dapat marami kang matutunan. Kaya kanina kinasap ko si Trixie. Ito yung may mapapabaon ko sa'yo, Trixie. Kailangan pakinggan mo yun. Amen. Trixie. Ulitin natin, iyan ang dahilan kung bakit pinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan. Kaya grabe yung pagbabala. Ayoko kayong masama sa itataboy. Gusto po natin yun. Itataboy tayo. Hindi lang binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamagitan ng kalakasang kaloob sa akin ni Kristo. Balik po tayo doon sa 2 Pedro chapter, saan ba tayo? 21. Mabuti pang hindi na nila nalaman ng daang matuwid. Amen po ba? Grabe yung pagtuturo nila, di ba? Amen. Pagbabala, grabe ng pagbabala, pagtuturo. Pero sa kabila nun, tumalikod ka pa rin. Amen po ba? Sabi po sa 2 Pedro chapter 2 verse 21, mabuti pang hindi na nila nalaman ang daang matuwid. Kaysa pagkatapos malaman ng banal na utos na itinuro sa kanila ay talikuran nila ito. Amen po ba? Amen. Okay. Ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay. Ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang mga kasabihang ang aso pagkatapos sumuka ay muling kinakain ng nailuhan na. Tanungin mo yung katabi mo. Hayop ka ba o tao ka? Animals ka ba? Animals ka, George? Ayan. Hayop ka ba o tao ka ba? Tao. Aray ko. Di ba? Maliwanag. Sa itsura pa lang, taong-tao yung katabi mo. Sa itsura pa lang, taong-tao yung kaharap ko. Amen po ba? Hindi ka tayong kawangis ng Diyos. Amen po ba? Pero nag-uugaling hayop lang. Amen. Amen po ba? Amen. Masakit pang gano'n. Amen. Tao tayo, pero ugaling hayop. Kaya nga sabi ni Kristo mga lahing ulupong. Ano yung ulupong? Hayop o tao? Di ba? Sabi ni John the Baptist, mga lahing ulupong. Sino nagsabi rin sa inyo na makakatakas kayo? Kung nagbabasa kayo ng Bible, makakarelate kayo dyan. Amen. Amen po. Amen. Huwag po tayong tao tayo. Sabi mo sa sarili mo, tao ako. Tao ako. Kaya hindi kailangan mag-ugali akong hayop. Amen po ba? Huwag tayong maging aso na
isinuka na natin. Amen po ba? Tapos kakainin mo ulit. Amen. Nakatakas ka na sa kasalanan. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Nakatakas na tayo sa hindi magandang buhay natin sa nakaraan. Yung mga masasamang ikaw, nakatakas na tayo doon. Tapos babalikan mo pa. Wag na. Amen po. Amen. At ang baboy. Hallelujah. Baboy po hindi po yung mataba At ang baboy. At ang baboy. Ayan. Bawal ang pikon. Kaya dito pa lang, tinitrain na po tayo. Amen. Amen. Amen po. At ang baboy na pinaliguan ay bumabalik sa putikan. Ganyan po ba ang Kristiyano? Dumaan ka na sa bautismo. Ano po yung bautismo? Pangako mo yun sa Diyos na tatalikuran mo rin yung kasalanan mo. Pinaliguan ka na Tapos babalik ka pa uli sa dati mong pagkatao. Matino o hindi? Hindi. Ugaling? Hindi. Ugaling tao o ugaling hayop? Oh. Pero hindi ka tayong kawangis ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tapos gagawin natin itong mga to. Ibinababa natin yung pagkalikha sa atin ng Diyos. Amen po. Amen. Ibinababa natin yung standard. Yung standard natin, mataas. Amen. Amen po ba? Hindi tayo ugaling hayop. Kakaiba tayo sa nilikha ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo yung nilalang na may kakayahang yung tumalino ng tumalino ng tumalino ng tumalino. Umunlad ng umunlad ng umunlad ng umunlad. Amen po ba? Hindi ka tayo katulad ng aso na habang buhay, naging aso lang. Amen. Para maunawaan ninyo, yung aso, natuto ba siyang magdamit? Natuto ba siyang magkutsara? Natuto ba siyang hanggang doon na lang sila. Amen po ba? Amen. Tayo. Amen. Tayo. Yung unang kutsilyo natin, bato. Ngayon, ano na yung kutsilyo natin? Yung unang ilaw natin, lampara. Ngayon, ano yung ilaw natin? Ang dami na, LED na. Hindi tayo hayop. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. May kakayanan tayong matuto. At yung pagkatuto na yan, dapat yung natutunan natin mabuti. Hindi masama. Ibig sabihin, yung isip natin, dapat ginagamit natin para sa ikaliligtas natin. Amen. Hindi sa ikasasama natin. Amen. Kaya yung isip natin, dapat pumili ng tama, hindi mali. Amen. Amen po ba? Amen. Nabasahin natin to. Verse 14, dyan din sa 2 Pedro 3, chapter 14. Para maunawaan ninyo na may mga mangaral na magulo ang isip. Nililito nila yung kanilang tinuturuan. Amen. Amen. At ayokong mabiktima kayo ng ganong mangaral. Amen. Verse 14, 2 Peter chapter 3 verse 14. 3:14. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang mamumuhay ng payapa. Ulitin ko po, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Habang hinintay natin si Kristo sa kanyang pagbabalik, amen po ba? Amen. Amen po ba? Ang sabi ni Apostol Pedro, sikapin natin na habang naghintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan.
Verse 15. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Ayan. Ulitin natin ha. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Napakarami pong isinulat ni Apostol Pablo. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Nakuha po ninyo? Amen. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain. Isa na po yun, yung Efeso 2:8-9. Nakuha po ninyo? Amen po ba? Yung Efeso 2:8-9 na yan. Please. Please. Efeso 2:8-9. Amen po. Amen. Isa na yan na parang pinapagulo ng ibang mga ngaral. Amen po. Amen. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga sino? Mangmang. At magulo ang pag-iisip. Hallelujah. Ganyan din ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Alam mo yung nililiko nila. Imbis na mapabuti yung tao dun sa Bible verse na yun, iniiba nila yung kahulugan, napapasama tuloy yung tao. Amen. Amen po. Amen. Amen. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Amen. Kaya nga pinapahamak nila ang kanilang sarili. Verse 17, ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Kaya nga sinasabi nila, malayan na kayo. Amen po ba? Amen. Kapag nakarinig kayo ng ganyang mga ngaral, ingat po kayo. Amen. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ngayon nung narinig mo yun, pumalakpak yung tenga mo. Tapos biglang namalayan mo yung sarili mo, nagbalik ka na sa sabong, sigarilyo, alak, babae, kasino. Di ba? Salamat sa mga ngaral na yun. Nalaman kong malaya na pala ako. Amen. Hindi ako maliligtas sa mga gawa. Salamat sa mga nagbalik ka. Tapos biglang nagpaghukom. Lapit ka ngayon sa paghukom, sa harapan ng Diyos. Sabi ni Kristo, biglang, hindi ko kayo kilala. Sapagkat masasama ang inyong mga gawa. Tuturo mo ngayon yung mga ngaral. Panginoon, yung mga ngaral po kasi nini, sabi niya, malaya na ako eh. Magsama kayo. Sino pong pabibiktima sa ganung mga ngaral? Ikaw, Trixie, gusto mo mabiktima ng ganung mga ngaral? Ano daw? Hindi daw niya po pinapansin. Yung pinapansin. Alam mo, ang delikado kasi, pag masarap sa tinga natin, minsan mas pinaniniwalaan natin eh. Amen po ba? Masarap sa tinga. Maraming gusto niyan makarinig, yung malaya na kayo. Wala na kayo sa ilalim ng kautusan, nasa iyo. Naligtas tayo sa biyaya, kanya. Totoo po kasi yun eh, totoo yun. Nagkulang lang ng paliwanag yung mga ngaral. Na yung mga mananampalataya ni Kristo ay nakatakas na sa kasalanan. Maliwanag naman eh. Nakatakas na tayo sa kasalanan. Amen po ba? Amen. Kaso hindi kinukumpleto, basta sinabi ng malayan na kayo. Sa tingin po natin, hindi nagkakasala yung mga ngaral na yun.
Sinabi, malaya na lang, wala sa ilalim ng kautusan. Tapos hindi niya pinaliwanag ng matindi. Yung pasikot-sikot. Ngayon yung tao ngayon, naligaw. Amen po ba? Naligaw. Ay, wala na. Hindi na pala kailangan ng mabuting gawa. Kaya nagbalik, sanlibutan siya. Oh. Sino ang nagtulak sa kanya? Na bumalik sa sanlibutan? Yung nangaral. Amen po ba? Amen. Kaya nga, kaming mga ngaral, hahatulan kami ng mas mabigat. Amen. Sabi po yan sa Santiago. Amen po ba? Amen. Nang dahil sa pangaral mo, sumama tuloy yung tao. Naku po ninyo, Amen. nang dahil sa uri ng pangaral mo, imbis na makatalikod sa kasalanan ng tao, mas lalo pa siya nag-stay doon. Amen po ba? Amen. Ang mabuting mga ngaral, tandaan po ninyo, ang mabuting mga ngaral, napapatalikod niya ang tao sa kasalanan. Amen. Amen po. Amen. Hindi niya napapakampante. Amen po. Amen. Amen po. Amen. So ngayon, pinag-aralan natin pananampalataya. Naliligtas tayo sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Maliwanag. Pero may pananampalatayang totoo at hindi totoo. Ano yung pananampalatayang totoo? Nagbubunga ng mabuti. Nagbubunga ng pagsunod kay Kristo. Pero yung pananampalatayang hindi totoo, nabasa naman natin kanina, kahit ang demonyo nananampalataya, pero yung mga demonyo, kasama na po si Satanas, sa kabailan na nananampalataya sila sa Diyos, hindi po sila sumunod. Amen po ba? Amen. Ngayon, saan po itatapon si Satanas balang araw? Saan po itatapon si Satanas balang araw? Pero na. Sa impyerno. Nananampalataya po siya, di ba? Pero itatapon pa rin sa impyerno. Kasi yung uri ng pananampalataya niya, walang pagsunod. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya sa impyerno siya itatapon. Ngayon, tayo po mga Kristiyano ngayon, na nagsasabing nananampalataya tayo kay Kristo, dapat may pagsunod po ba o wala? Pagsunod. May magbunga po ng pagsunod yung pananampalataya natin kay Kristo. Amen po ba? Amen. Para sa paghukom, ito yung mga akin. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi yung sasabihin niya, hindi ko kayo kilala sapagkat masama ang inyong mga gawa. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po ba? Amen. Naliligtas tayo ng pananampalatayang totoo. Amen. Hindi pananampalatayang fake. Amen po ba? Amen. Totoo po yan. Naliligtas po tayo ng pananampalatayang totoo. Ano ang evidence na yung pananampalataya maitotoo? May nagbubunga ng mabubuting gawa. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Huwag padilin lang sa mga mangaral na malaya na kayo. Saan po tayo pinalaya? Sa kasalanan. Amen po ba? Amen. Kaya tayo wala na sa ilalim ng kautusan kasi hindi na tayo lumalabag doon. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. May natutunan po ba? Amen. Naliligtas po tayo sa pananampalatayang totoo. Hindi peke. Amen. Yung pananampalataya natin hindi lang salita. Amen. Yung sinalita natin, nananampalataya ko, nakikita, gumagawa, hindi gumagawa. Amen. Amen po. Amen. Bakit kailangan makita sa atin ng gawa, mabuting gawa kasi si Kristo ay mabuti. Amen. Amen po. Amen. Naunawaan po ba talaga? Amen. Sabi ni Kristo, makikilala ninyo sila sa kanilang mga Gawa. gawa. Amen po. Amen.
May naguguluhan pa po ba o wala? Nalilinawan na? Nalinawan na. Amen. Si Trixie. Naguluhan o nalinawan? Nalinawan. Oh. Naku po ninyo, Amen. hindi po tayo Kristiyano sa nguso. Tayo po ay Kristiyano sa puso. Amen. Amen po. Amen. Pag sinabi natin Kristiyano tayo, nag-reflect sa atin si Kristo. Amen. Amen po. Amen. Glory to God po. Po, mag-play po tayo. Isama po natin sa prayer si Brother Jericho. Yung kanyang kalusugan. Lahat ng sakit karamdaman, lumpos, kamatayan, sumpa, inapalayas kita sa pangalan ni Jesus. His name. His Hallelujah. name. His name. Ayos ka sa aming buhay at nidikliran namin ang kagalingan na nagmumula sa Diyos. Lahat ng pride sa aming mga buhay, napalayas kita sa pangalan ni Jesus. Lahat ng gawa ng Diablo sa aming buhay sa pangalan ni Jesus, napalayas kita ang ma-pride na spirit. Napalayas kita sa pangalan ni Jesus. Lahat ng rebellion spirit sa pangalan ni Jesus, natanggal kita sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Ang mananahan sa aming buhay ay si Yesu Cristo. Sa pangalan ni Jesus, natanggal ka namin lahat ng rebellion spirit, sakit karamdaman, mga pride. Sa pangalan ni Jesus, napalayas kita sa pangalan ni Jesus. Lusokon darabasya ka narabakundo. Lokon darabasya ka narabakundo. Amen. Lokon darabakando. Lusokon darabasya ka narabak. Lokon darabasya ka narabak. Lusokon darabasya ka narabak. Sa pangalan ni Jesus. Amang Diyos na dakila, banal at makapangyarihang Diyos na aming sinasamba, niluluwalhati at tinadakila namin ang iyong pangalan. Amen. Hallelujah. O Diyos, salamat po sa gabing ito, sa iyong dakilang kapayapaan, sa iyong pag-iingat sa amin upang makarating kami sa lugar na ito upang makapakinig ng iyong banal na salita. Amang Diyos, salamat po sa buong maghapon na iningatan mo kami. Meron po kami ng lahat ng aming pangailangan. Lagi po naming nararanasan ng iyong pangako na hindi mo kami iiwan, ipababayaan mo. Amen. O Diyos na buhay, nagpapasalamat po kami unang-una sa lahat. Meron po kaming hininga na libre. Meron po kami, Panginoon, ng mga kauna-unahang pangailangan namin higit sa lahat ang kalakasang espiritual. Amen. Hallelujah. O Diyos, sa gabi pong ito, lubos po kaming lumalapit sa iyo na may kapakumbabaan. Kung nakikitaan mo man po kami, Panginoon, ng kasalanan, ito man po, O Diyos, ay sinasadya o hindi, patawaran niyo po nawa kami, Panginoon, upang walang maging hadlang, upang dinggin mo ang aming mga panalangin. O Diyos, lagi niyo po kami tuwirin kung kami man po ay naliliko ng landas. Kung kami man po, Panginoon, ay may mga desisyon na hindi tama, lagi niyo po nawa kaming payuhan sa pamagitan ng iyong mga lingkod. O Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong banal na salita na naibahagi ngayon. Sa pamagitan po ng pananampalataya, kami po ay naliligtas. At hindi lamang pong pananampalataya na walang kalakip na gawa, kundi, Panginoon, patunayan namin ang aming pananalig sa pamagitan ng aming mga gawa. Amen. O Diyos, salamat po, Panginoon, sa lingkod mong ito na si Apostle Mark, na ibinigay mo po sa buong United in Christ. Dalangin po namin ang masagana mong pagpapala sa Kanya. Dalangin po namin, O Diyos, sa patuloy niyo pong gamitin ang Kanyang buhay, mightily ayon sa iyong kalooban. Dalangin po namin, O Diyos, marami pang makakilala sa Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng lingkod mong ito. Dalangin po namin, O Diyos, saan mo man siya dalhin, saan mo man po idako ang Kanyang panyapak, marami po nawang makakilala at magbalik loob sa iyong anak na Panginoong Jesus. Dalangin po namin, O Diyos, lagi mo pong pagtagumpayin ang Kanyang layunin na makasunod sa iyong kalooban. Maging po, Panginoon, ng Kanyang buong sambahayan. Huwag niyo po silang hayaang magkulang sa anumang bagay. Gayon din po, O Diyos, huwag niyo po silang hayaang magkaroon ng malalang sakit at karamdaman, sapagkat, Panginoon, inilaanan nila ang kanilang buhay sa paglilingkod sa iyo.
O Diyos, dalangin po namin ang buong United in Christ ang patuloy na pagkakaisa sa puso, sa diwa at sa layunin na makasunod sa iyong kalooban. Dalangin po namin na patuloy po kami maging asin at ilaw sa lugar na ito. Patuloy po kami mabago. Patuloy po kami, Panginoon, na makasunod sa iyong kalooban. Amang Diyos, dalangin po namin na patuloy niyo po kaming silyuhan ng banal na dugo ni Jesucristo. At dalangin po namin na hindi makakilos sa amin ang kaaway sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. Amang Diyos na dakila, dalangin din po namin sa Prophetess Josefina Riang Bonanza, ang buong sangay ng IPRM na kanyang nasasakupan. Dalangin po namin ang patuloy pang paglago nito, Amen. ang patuloy pa pong paggamit mo sa kanila ayon sa iyong kalooban. Yes, Lord. Dalangin po namin patuloy ka po pong magpakahayag-hayag sa kanila, Amen. at dalangin po namin ang patuloy pang pag-unlad ng IPRM. Amen. Dalangin po namin sa nalalapit na anniversary nila, O Diyos, ang patuloy na katagumpayan, ang pagpuprovide mo ng lahat ng pangailangan. Amen. Marami po nawa ang mabless sa anniversary ito, O Diyos. Amen. Dalangin po namin na marami ang gumaling, marami ang makalaya, at marami ang makaunawa ng iyong banal na salita sa Amen. pamagitan ng iyong lingkod na si Prophetess. Amen. Ganun din po dalangin namin ang iglesia sa Kalawat sa pangunguna po, O Diyos, ni Pastor TJ at ni Pastora Novin, Lord. Dalangin po namin ang patuloy pang kalakasan nila, Panginoon, lalong-lalo na po, Panginoon, kalakasang espiritual. Dalangin po namin, ibuhos niyo po sa kanila ang karunungan at kaalaman sa pamamahala sa iglesia sa Kalawat. Buksan niyo po nawa ang maraming pintuan na tatanggap sa kanila at sa iyong banal na salita. Amang Diyos, silahin niyo po ang mga tao sa lugar ng Kalawat papunta sa iglesia mo, Panginoon, upang makakilala at makapakinig ng iyong banal na salita at makalaya sa kasalanan. Amang Diyos na buhay, dinadalangin po namin si Pastor TJ ang patuloy po pong paggaling ng kanyang sakit. Alam po namin na palalayain mo po si Pastor TJ sa sakit at karamdaman. Amang Diyos na buhay, hipuin niyo po nawa si Pastor TJ at maranasan niya po ang totally healing na nagmumula sa iyo. Gayun din po, O Diyos, nadulog namin si Pastor Jericho. Lord, ang patuloy po, Panginoon, na paglakas ng kanyang pisikal na katawan, ang magandang kalusugan po ay kanyang maranasan, lalo higit sa lahat ang kanyang spiritual upang patuloy, Panginoon, sumunod na lamang ang kanyang kalusugan. Amang Diyos, salamat po sa buhay niya na patuloy na ginagamit mo sa lahat ng aspeto. Amang Diyos, dalangin po namin na mas lalo po siyang taniman ng iyong banal na salita, maging ang kanyang buong sambahayan. Amang Diyos, ganyan din po, Panginoon, ang lahat na hinahayuan ng United in Christ, ang lahat ng Bible study. Dalangin po namin na walang magsasara, O Diyos, na pintuan. Walang makakakilos na kaaway sa kanila, Panginoon. Talian niyo na po nawa sila upang, O Diyos, hindi na sila maagaw ng kaaway sa amin. Amang Diyos, na dalangin po namin ang may mga sakit at karamdaman sa kanila, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy na paglukop niyo po ng iyong banal na presensya at maranasan nila ang kagalingan. Yun din po, Panginoon, dalangin ko ang mga ebanghelista, ang patuloy pa pong kasipagan sa paghahayo, ang pagpapahayag nila ng iyong banal na salita. Lagi niyo po silang iingatan, gagabayan at patnubayan. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo po silang bigyan ng karunungan at kaalaman kung paano ang strategiya upang, Panginoon, na makuha nila ang tao, Panginoon, at mabuksan ang kanilang pangunawa tungkol sa totoong pananampalataya at pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. Amang Diyos, dalangin po namin sa gabing ito, siluhan niyo po ang bawat tahanan, maging po ang aming mga bakod na hindi makakilos ang lumagawa at plano ng kaaway. Dalangin po namin, O Diyos, sa pagbabaka po ng haliging apoy sa gabi at haliging ulap sa umaga. Kaya din po, Panginoon, ang mapayapang gabi, O Diyos, ay aming maranasan. Huwag niyo rin po, Panginoon, na hayaan makapagtanim ng magiging damo sa kinabukasan namin, O Diyos, ang kaaway. Dalangin po namin na hindi sila makakilos maging sa aming mga pagtulog. O Diyos na buhay, pagbabaka po ng libong-libong anghel na magagabay sa amin ngayong gabi. Amang Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done.
Amang Diyos, tunay na kayo po ang aming Diyos na buhay, Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen. Sa inyo po ay walang imposible, sa inyo po ay lahat ay posible. Amang Diyos, patuloy kami na nananampalataya sa inyo pong salita. Kaya patuloy po namin itong pinag-aaralan at bigyan niyo po kami ng lakas na kailangan po namin. Sapat na lakas para maisagawa ang inyong pong kalooban. Bigyan niyo po kami ng mga pangailangan namin para mas magawa ang inyong pong kalooban. Mang Diyos, patuloy ko pong pinapanalangin ng mga taong ito na pinagkatiwala niyo po sa akin pansamantala. Hallelujah. Upang alagaan ang kanilang spiritual na pamumuhay. Dalangin ko po, ipaunawa niyo po sa kanila kung bakit po ito nangyayari. Amen. Nang sa gayon, meron po silang matutunan. Amen. Hallelujah. Ituro niyo po sa kanila ang dapat nilang gawain. Amen. Hallelujah. Para sila po ay makawala dito. Amen. Amang Diyos, kayo po ang maghari sa mga taong ito. Amen. Huwag niyo po silang iiwan, ipababayaan man. Amang Diyos, nagtitiwala po kami na mabuti po ang inyong plano. Amang Diyos, lahat ng nangyayari, naniniwala po kami na kahit negatibo ito sa aming paningin, sa likod po nito ay mayroon pong positibo Amen. na nakatago. Amang Diyos, kayo po ang Diyos namin na pinaglilingkuran. Hallelujah. Nagtitiwala po kami na kapag patuloy po kami sumunod sa aming Panginoon Yeshua, hindi niyo po kami, hallelujah, ahayaan na mapapahamak. Amen. Pagdating ng araw, amang Diyos, dalangin ko po mga taong ito ay magliwanag ang kanilang buhay. Hallelujah, sa lahat ng taong kanilang mga kasalubong. Amen. Masabi ng mga tao, iba talaga ang Kristiyano. Amen. Amang Diyos, pagpalain niyo po sila unang-una sa spiritual na pagpapala at lahat ng mga material, lahat ng pagpapala, ibang aspeto ng pagpapala ay susunod lamang. Amen. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin at nagkakaisa po namin panalangin sa makapangyarihang pangalan ng anak niyo pong si Yeshua na aming Panginoon tagapagligtas at lahat ay magsabi na Amen. God bless. God bless I pray. God bless you, Mother Christ. God bless us. To God be all the glory.